Halos maubos na ang players ng Sacramento Kings dahil sa sunod-sunod na season-ending injuries ng kanilang mga key players. Una nawala si Domantas Sabonis matapos sumailalim sa operasyon sa kaliwang tuhod dahil sa meniscus tear. Sumunod naman si Zach LaVine na kailangang operahan para ma-repair ang tendon sa kanyang daliri. At ngayon manibagong dagok na naman ang tumama sa Kings matapos sumailalim sa season-ending eye surgery si DeAndre Hunter. Ayon sa team, nagtamo si Hunter ng retinal detachment sa kanyang kaliwang mata matapos ang laro nila noong February 6 sa laban kontra Clippers. Sinagawa ang kanyang operasyon sa Kaiser Permanente Medical Center sa Roseville, California. Naasahan naman makakagawa siya ng full recovery at magbibigay ang team ng panibagong update makalipas ang 8 linggo. Si Hunter ay 28 years old, kakatrade lamang papuntang Sacramento bilang bahagi ng 3-team deal kasama ang Cleveland Cavaliers at Chicago Bulls. Ipinadala ng Kings sina Dennis Schroeder at Keon Ellis sa Cleveland habang napunta si Hunter sa Sacramento, samantala tumanggap ang Chicago ng 2 second round picks at si Darius Saric. 2 game pa lang ang naipapakita ni Hunter para sa Kings kung saan nag-average siya ng 7.5 points at 1.5 rebound. Ngunit nahirapan siya sa shooting matapos tumama lamang sa 21% mula sa field bago tuluyang ma-inactive dahil sa eye iritis. Sa ngayon hawak ng Sacramento ang pinakamasamang record na 12-45 win-loss record ngayong season na ito dahil dito lalong umiinit ang usapin tungkol sa tanking sa liga. Maging si NBA Commissioner Adam Silver ay nagpahayag na ng concern at nakipagpulong na sa lahat ng 30 general managers upang pag-usapan ang sitwasyon. Kung magtatapos ang Kings na may worst record, magkakaroon sila ng 14% chance na makuha ang number 1 overall pick sa 2026 NBA draft. Isang draft class na sinasabing puno ng talento. Sa dami ng injuries at problema ng team, malaking tanong ngayon, malas lang ba ito o bahagi na ng mas malaking plano para sa hinaharap? May bagong patutsada naman si Charles Barkley laban sa Los Angeles Lakers at this time narinig mismo ng Lakers ang sinabi niya matapos ang panalo ng LA, hindi pa rin kumbinsido si Barkley na kaya nila magkampiyon. Pero ang mas nakakagulat, may maikling sagot si Austin Reeves sa tila diretsong patama sa Hall of Famer. Mainit ang usapan ngayon matapos ang komento ni Charles Barkley tungkol sa tsansa ng Los Angeles Lakers na magkampiyon ngayong season. Sa kabila ng 125-122 panalo ng Lakers kontra Clippers, hindi pa rin kumbinsido si Barkley sa programa nilang Inside the NBA. Sinabi niyang hindi niya nakikitang championship contender ang Lakers. Ayon sa kanya, kung matatapat sila sa mga top team sa West tulad ng Denver Nuggets, Houston Rockets at Oklahoma City Thunder sa playoffs, malabo raw na makalusot ang LA. Dagdag pa niya, hindi pa nga raw siya sigurado kung kaya nilang talunin ang San Antonio Spurs. Matagal ng consistent si Barkley sa opinion niyang ito kahit bago pa dumating si Luka sa Lakers, duda na siya sa kakayanan ng kuponan. Pero ang pinaka-interesting na eksena, habang nagsasalita si Barkley, naka-headset mismo si Austin Reeves at naririnig ang mga komento. Nang tanungin siya kung narinig ba niya ang sinabi ni Barkley, kalmado lang ang sagot niya. Lahat ng tao ay may karapatan sa kanilang sariling opinyon. Ibig sabihin, nire-respeto niya ang opinyon ni Barkley pero malinaw na hindi sila apektado. Sa kasalukuyan, nasa ika-5 pwesto ang Lakers sa Western Conference. Pagkatapos ng All-Star break, lamang sila ng isang laro sa Minnesota at may 3 agwat sa pang-7 na Phoenix Suns. Ngayong season, natalo nila ang Minnesota at San Antonio at isang beses din ang Denver na walang Nikola Jokic, pero hindi pa nila natatalo ang OKC at 3 beses na silang tinalo ng Spurs matapos ang unang panalo nila noong November 5. Sa ngayon, nasa 2-game winning streak ang Lakers at sunod nilang haharapin ng Boston Celtics. At ang tanong ngayon, tama ba si Barkley na hindi pa contender ang Lakers o papatunayan ni na Reeves at ng Lakers na mali ang kritiko?